Ito pa nga ang pambansang isda sa amin sa isla, ang kanduli, charing. Pero bago nga tayo magluto ng pambansang isda ay umalis nga pala si Criminology kaninang umaga dahil meron siyang exam para sa pagkuha niya ng driver's license. At meron din sana akong pick up ng alas dahil meron nga akong pa-order kaya siya na lamang ang pakukunin ko para menos naman sa pamasahe. Nang makalis nga si Criminology ay nagsibak nga muna ako ng kahoy dahil nga yung sinibak nilang kahoy ay banlalaki. Marunong naman ako magsibak ng kahoy, ako pa ba? Charing. Kahoy at uling nga kasi ang ginagamit namin sa pagluluto. Nag-uuling kami kapag sinaing lamang ang isasalang. Pero pagka halimbawang ulam na or magpiprito ka, ay ginagamitan nga namin ng kahoy. Sa mahal nga ng tangke ngayon at sa mga mahal ng bilihin, ay kailangan mo talaga maghigpit ng sinturon. At nakabili nga po pala kami ng 1 kilot kalahating tilapia. Ay tilapia na naman honey, baka naman kami rayumahin na nito. Charing. Pinangat na tilapia nga kahapon sa mangga pero ngayon ay mag-iiskabetche naman kami para naman maiba-iba. At naihanda ko na nga rin ng sangkap kagaya ng luya, sibuyas, magic sarap at saka nga dinurog na toasted. At ginayat ko na nga ang luya at hindi ko na nga siya binalatan kasi nga pag nagbabalat ako ng luya ay kapraso na lamang ang natitira. Ay sabi nga ay kutsara daw ang gamitin ko sa pagbabalat ay wag na, tamad ako Charing. Ay syempre hinugasan ko naman muna yan bago ko gayatin para matanggal naman yung mga lupa-lupang nakadikit sa may luya. Ang paglalagay nga pala ng luya sa may escabeche ay tansyahan laang dahil kung mapapadami ka nga ng lagay niyan ay medyo masama ang lasa. Kaya kung ikaw ay dakilang magluluto ay alam mo na kung hanggang saan ka maglalagay ng luya, kung gaano karami. At pagkatapos ko nga magayat ang luya ay sinunod ka na nga itong sibuyas. Ay alam nyo bang naubusan kami ng sibuyas, yung pa naman ang ayaw ko, yung mauubusan ng mga ganyang gamit, yung pangunahing sangkap. At kahit nga sa tindahan ng aking ina, inaubusan din ng sibuyas, ay paano ba naman napakamura magbenta, gusto yata ipapamigay na, charing. Nagpabili naman siya ng sibuyas, kaya nga lang yung pinagpabilhan niya ay 2 days nang hindi nakakaalis. Kaya nga kanina ay nagpabili nga siya kay Criminology ng kalahating kilo lamang. Kaya ngayon meron na nga tindang sibuyas ang aking inay, bili kayo honey. Ewan ko pero sa tinagal-tagal ko nang magluluto ay takot na takot pa rin akong maggayat kaya nga napakabagal ko maghiwa ng luya tsaka nga niyang sibuyas. Ay takot akong masugatan charing. At ayun nga pagkatapos ko nga maggayat ay inumpisan ko na nga maggisa ng luya pati na nga ng sibuyas. At doon na nga rin pala ako naggisa sa pinagprituhan ng isda. Nung lumabas na nga ang aroma ng luya at saka ng sibuyas ay binuhos ko na nga tong suka. At hindi nga muna natin hahaluin yan dahil nga baka mahilaw ang suka. At ayan kumukulo na, nilagay ko na nga itong dinurog na toasted tsaka ko nga hinalo-halo. Yung iba hindi ko makakain niyan, ayaw kasi nila na may dinurog na tinapay. Pero sabi ko nga ay pag natikman nyo ang luto namin ay nako baka lagi mong ulam iyan, charing. At pagkatapos ko ang haluin ay ayan dinagdagan ko pa nga yan ng 1 basong tubig. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng magic sarap pagkatapos nga nilagyan ko na nga rin ng asin. Sinunod ko na nga nilagay itong asukal pampabalanse ng lasa. Aba pag walang asukal ay pangit ang lasa niyan. Kaya nga yung asukal ang nagpapasarap sa escabeche. At nung kumukulo na nga ayan inihulog na nga natin yung pinirito nating tilapia kanina. Pwede namang ihulog lang yung sauce dun sa may tilapia pero ang ginawa ko nga ay ayan nilagay ko pa para nga kahit papaano ay makakulo pa rin ang isda. At hahalu-haluin pa rin natin yan para nga sumiksik yung lasa sa loob ng isda. Favorite na favorite nga ayan ni ABM kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa nga yan kumakain dahil inaantay nga niyang maluto yan. Meron pa ang isang klase ng luto ng ganyan yung sweet and sour naman pero ang ilalagay mo naman ay cornstarch. Ay pero hindi, nasanay kasi kami sa ganyan. Kaya nga ayan, nang maluto na nga ay kumuna na nga ng kain si ABM pati na nga si grade 6. Alauna nga pala ang pasok ni ABM kaya nga hanggang ngayon ay nandito pa nga iyan at magbabangka na lamang siya dahil hindi nga siya maihatid ni Criminology. At si grade 6 nga po pala ay hindi nga nag-uulam niyan kaya nga ang inulam niya yung natira naming ulam kagabi na adobong manok. Ayaw daw niya kasi nung may lumulutang na madilaw-dilaw kaya daw hindi siya nag-uulam niyan. Kaya nga minsan pag nagluluto ako ng ganyan pinagse-separate ko nga siya ng prito lang at hindi ko nga hinahaluan ng sauce. At pagkatapos naman eto meron namang nag-alok sa aking inay ng kanduli, yung pambansang isda dito sa may amin sa may isla.
At medyo matagal na nga rin kaming hindi nakakatikim niyan, kaya nga nung makita ng aking ina, binili nga agad lahat. Bang hirap pa naman maghinain ng kanduli kasi alam nyo bang iyan ay may tibo. Yung tibo niya, pag natibo ka niyan, nakakalagnat iyan. Kaya nga ang ginawa ko sa pagkatanggal nga ng tibo ay ginamitan ko na nga ng gunting. Aadobohin nga namin iyan at yung bandang buntot naman ay idadaing. At meron pa nga nagsabi na kumakain daw ba kami ng kanduli. Aba, sabi ko naman ay bakit naman hindi kami kakain ng kanduli, ay taga-isla kami. Meron pa nga isang masarap na luto dyan, yung sinigang sa miso. Ay sabi ko sa'yo, pag yun na niluto mo ay sigurado taob ang kaldero. At kung hindi nga lang buhay na buhay nga yung kanduli, ay hindi namin talaga yan kukunin. Ay masarap naman kasi talaga kapag kasariwang isdahan eh. At meron pa nga rin ako isang luto dyan, yung talagang pagkabuhay na buhay talaga. Yung nilagang kanduli na lalagyan mo lamang siya ng dahon ng malunggay. At meron ding iba dito sa may amin na hindi nga kumakain ng ganyang kanduli. Kasi nga daw sabi nila ay sobra daw ng lansa. Ay sabi ko naman ay siguro depende nga yun sa luto. Kasi nga ang ginagawa namin dyan ay lalamasin muna yan namin sa sangkaterbang asin at pag nalamas na nga namin ang asin ay pakukulaan namin yan ng 2 kulo tsaka itatapon. At meron pa nga isang magandang panghugas dyan sa kanduli, yung hugas bigas. Ay yun, pag yun ang ginamit mong panghugas, tiyak tanggal talaga ang lansa. Ay ayan, kain na po tayo. Salamat po Lord sa blessings. Naiadobo nga po pala namin yung tuyo, tapos yung bandang buntot naman ay dinaing namin. Ang mga anak ko naman ay kumakain niyan, lalo na si ABM tsaka si Criminology. Paborito nila yung daing na kanduli. Yun lang, salamat!